Shalom. Shalom Alaikum, mga kapatid, mga kababayan, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binabati natin yung mga kapwa natin Katoliko na susuporta sa atin, maging yung hindi man natin kapwa Katoliko, iya't andyan sila. Nakikibahagi from time to time, may mga nagtatap ng screen, mayroong hindi naman. At sa mga silent supporters natin sa Facebook, kasi after dito ay pinopost natin ito sa Facebook. Okay, so shalom. At sa araw na ito, inaangkin natin, isama natin, dalangin sa Panginoon na nawa, gabayan niya tayo at patnubayan, ingatan, bigyan ng lakas, iligtas lahat ng mga mabibigat na mga pagsubok at mga malulubang karamdaman. Iligtas din tayo sa mga bagay beyond our control. I-adjust tayo sa big one na kinakatakutan ngayon ng marami. At inaangkin din natin yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. For the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. So yan, shalom mga kapatid. My brother Romy, good morning. Darrell, good morning. So, our gospel of today, mga kapatid, is taken from the gospel according to St. Luke chapter 12 verses 49 to 53. Glory to you, Lord. I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think they have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2, and 2 against 3. A father will be divided against his son, and son against his father. A mother against her daughter, and a daughter against her mother, and a mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dumadaan kasing parade kaya ganyan. May parada yata sa labas. Okay. So, yung sinasabi dito sa sinasabi dito sa title ng reading ngayon mga kapatid dito sa American Bible na Bible ko. Sabi niya, Jesus, a cause of division. Kasi di ba sinabi niya nga na, I have come to set the earth on fire, and how wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think they have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. So, kung titingnan natin mga kapatid, especially kung bibigyan natin ng diin itong about sa Jesus, the cause of division, parang siyang paradox or kabalintunaan kasi una-una, Jesus, the cause of division. Then, kasi sinabi dito sa verse 51, do you think I have come to establish a peace on the earth? No, I tell you, but rather division. Kasi una-una, bakit kabalintunaan? Kasi una-una, noong prophecy pa lang patungkol sa kanya, siya ay prinsipe ng kapayapaan, di ba mga kapatid? Sinasabi yan doon sa prophecy pa lang, sa mga titulo na kanyang tataglayin or yung mga title na kanyang tataglayin ay ganito dito sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6 mga kapatid.
Okay? Dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, kung babasahin dito sa magandang balitang Biblia, mga kapatid, ito yung magandang balita Biblia ko. Kaso lang nasira, pinakialaman ng dugdog namin. Sabi dito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Okay? Yan, mga kapatid. At siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Isang title niya is Kahangahangang Tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So then how come na sinasabi ng Panginoon na he didn't bring peace. He didn't bring peace, but rather division. So, paano natin ma-reconcile yan, mga kapatid? Okay. Of course, Jesus is really the Prince of Peace. At yan naman ang sinabi niya rin doon sa John chapter 16, verse 33. Sabi niya, dito sa John chapter 16, verse 33, para at least makita natin at maintindihan natin that really Jesus is the Prince of Peace and He brings peace. Pero dito sa passage nito, paano natin ma-reconcile or paano natin ito tatanggapin, paano natin ito intindihin? Sabi dito sa John chapter 16 verse 33, I have told you this so that you might have peace in me. Sinasabi ko sa inyo ito para kayo magkaroon ng kapayapaan. In the world you will have trouble, but take courage, I have conquered the world. So sa Kanya, meron tayong kapayapaan. Dito sa daigdig, wala tayong kapayapaan. And then, kung makikita din natin doon sa John chapter 20, na nung nagpakita siya sa Kanya mga alagad, ang bati niya sa kanila ay, sumayin niyo ang kapayapaan. Diba? Sumayin niyo ang kapayapaan. So, ibig sabihin, He is really the Prince of Peace. Pero dito sa certain passage, nitong Luke chapter 12, verses 4 to 9, to chapter 12 verses 51 na, do you think I have brought peace? Of course, siya yung kapayapaan, dala niya yung kapayapaan, pero sa kanyang pagdating, since andun yung hindi nila pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, magkakaroon talaga ng division, magkakaroon talaga ng kaguluhan. Kung titingnan natin kahit sa mga Sanhedrin, sa Sanhedrin, maging sa mga Pariseo, di ba? Nung may sinabi si Nicodemo, sinansala siya ng isa niyang kasamahan. Di ba? Makikita natin sinansala siya, hindi sila mismo, there is a division among them. Nagkaroon sila ng kaguluhan. Di ba? At kung makikita rin natin, titignan din natin yung doon sa John chapter 9 na ang bulag nung gumaling ay dinisown siya ng kanyang nanay. Ang sabi ng kanyang mga magulang, sabi niya, siya na yung tanungin mo. Siya na yung tatanungin niyo, nasa tamang edad na siya. Kasi natatakot din sila madamay na pati sila ay matiwalag sa kanilang sinagoga or makatiwalag sa kanilang relihiyon. Diba? So there is a division that happens to them. Nagkakagulo sila. Diba? Nagkakagulo sila. Pero hindi ito nagtatanggal or hindi ito nag-aalis ng katotohanan that Jesus is the Prince of Peace. Kasi that was His title. That is His title, mga kapatid. Prinsipe siya ng kapayapaan. John 16:33, Isaiah chapter 9 verse 6, di ba? Sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Because He is the Prince of Peace. Okay, mga kapatid? Okay, so, bakit sinasabi dito na division? Yun nga, dahilan sa yung pagtanggap nila at pagkakilala nila sa Panginoon ay iba-iba.
Diba? So, iba-iba, hindi sila magkakasundo. Nagkakaroon sila ng division. Diba? Kung alalahanin ko, naalala nyo rin yung doon sa Matthew chapter 16. Nung tinanong ng Panginoon yung kanyang mga alagad kung sino siya, ay hati-hati. Iba-iba yung opinion ng mga tao sa kanya. Doon sa Matthew 16:13 to 20. Diba? Sabi niya, sino ako ayon sa mga tao? Iba-iba yung ibinigay nilang pangalan. Si Juan Bautista, si Elijah, si Jeremias, o isa sa mga dakilang propeta. They were divided in their opinion, mga kapatid. Okay? So, sabi dito, Luke chapter 12 verses 49. Okay, 51, sabi niya. Okay. Mula ngayon, di ba? Sabi niya, mula ngayon, ang 5 katao isa sa sambahayan. So, kasi nga, iba-iba yung pagtanggap ng mga tao sa kanilang sambahayan. Even the family, magkakaroon ng division. Diba, kahit sa atin, sa panahon natin ngayon, it really happens. Di ba, kung naalala niyo yung kanta ni Yoyoy Villame, talagang merong reality na ganun. May katotohanan yun na ang isang miyembro ng pamilya ay iba-iba ang pagkakilala or iba-iba ang kanilang pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Even sa ating kapanahunan ngayon. Di ba? So, divided. It causes division in the family. Not because si Jesus ang nagkukos ng division, because of their pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Di ba meron ngayon, sabi ang Panginoong Jesucristo, tao lang, pero sinasamba siya. Di ba? Sinasamba nila siya. Tao lang daw ang Panginoong Jesucristo. Sa atin, ang ating pananampalataya ng mga Katoliko, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi yun naman yung sinasabi dun sa John chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and the Word became flesh. Naging tao ang salita. At yan naman yung prophecy sa Isaiah 7:14 at saka yung binanggit natin kanina sa Isaiah chapter 9, verse 6, mga kapatid. So yun yung pagkakilala nila sa Panginoon. And then there are people na ang pagkakilala sa Panginoon ay ang Panginoon ay siya rin yung Ama. Di ba? Siya rin yung Ama. At meron namang pagkakilala ng Panginoong Jesucristo ay propeta lamang. Propeta. Okay? So, iba-iba. So, it seems na hindi natin pwede na ang sabihin na ang Panginoong Jesucristo ang naghati-hati sa atin. Kundi yung opinion natin at yung pagkakilala natin sa Kanya. At nakakalungkot nga mga kapatid na itong verse na ito mga kapatid, itong verse na ito ng Bible, ginagamit ng mga separated brethren natin to justify na okay lang sa ating mga Kristiyano, okay lang sa ating mga mananampalataya na hindi nagkakasundo, nagkahati-hati. Okay lang daw yun. So kung titingnan natin, from the very beginning, the Lord never intended na magiging ganito, mga kapatid. Kasi unang-una, sa pag-umpisa niya pa lang ng kanyang ministry, when He built this church through St. Peter, nasabi doon sa Matthew 16, verse 18, at ito yung lagi nating binabanggit, mga kapatid, na lagi nating sinasabi. Na sinasabi doon sa Matthew 16, verse 18, nasabi niya, upon this rock I will build my church. Singular yun. And then kung susundan pa natin yung iba pang mga tagpo na sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 16, mga kapatid. Sinasabi niya roon sa John chapter 10 verse 16 na I have other sheep
I have other sheep that I need to take care for them also, so that there will be one flock and one shepherd. Okay? Hindi niya sinabi doon sa John chapter 10 verse 16 na there will be another flock and another shepherd, or there will be more flocks and more shepherds. Kundi ang sinabi niya, mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kawang ito na kinakailangan ko rin silang kalingain upang maging isa ang kawan at iisa ang pastol. Hindi binanggit na there will be another, or there will be more flocks and more shepherds. Mga kapatid, ang sinabi doon, there will be one flock and one shepherd. So therefore, itong verse na ito, dito sa Luke chapter 12, verses 51, ay hindi pwede gamitin ng ating mga separated brethren na ang kalalagayan natin ngayon ng mga Kristiyano na nagkakawatak-watak at hindi nagkakasundo ay okay lang. No, it's not okay to the Lord. Yan, mga kapatid. Okay. Reverend George, good morning. Dahil lang makulit itong Dok. Isa, dahil lang. Okay. So yun mga kapatid. Yan yung isa sa mga patunay na itong verse na ito ay hindi pwede gamitin ng mga separated brethren natin na okay lang sa Panginoon na magkahati-hati at nagkakawatak-watak tayo ng mga Kristiyano. Gamit itong verse na ito. Or else, that will contradict again to Matthew 16 verse 18, John chapter 10 verse 16, at yung sinasabi doon sa John 17 sa kanyang panalangin. That the very prayer of the Lord is, He wanted His believers to be united as one, mga kapatid. So therefore, these verses, or Luke chapter 12 verse 51, na sinasabing division, cannot be applied, or ay hindi natin pwede i-apply na okay lang ito sa body of Christ. Kasi di ba? Sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, and then doon sa Ephesians chapter 5 na sinabi doon, Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, there one faith, one Lord, one baptism. Then doon sa Ephesians chapter 5, sinasabi doon na there is only ang ulo ng iglesia ay ang Panginoon at iisang katawan. Hindi maraming katawan. Okay? Hindi maraming katawan, mga kapatid. Ang ulo ng iglesia ay ang Panginoon at ang katawan ay isa. Hindi marami. So therefore, makikita natin na hindi ito tugma at angkop na ang kinin ng mga separated brethren natin na it's just okay for the Lord na nagkahati-hati tayo at nagkawatak-watak tayo. Kasi kukontra yan doon sa mga nais ng Panginoon. At saka mayroon pa nga sinabi siya doon sa Matthew 12:30, mga kapatid. Sa Matthew chapter 12 verse 30 nakalagay doon, sabi niya, ang hindi panig sa inyo ay laban sa inyo. At ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. You see? Ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat, mga kapatid. So therefore, hindi talaga gusto ng Panginoon na magkahati-hati ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia, ang mga mananampalataya. Bagkus ang panalangin niya nga pa nga, magkaisa. Because He started it as one. At hindi niya nais na ganito tayo ngayon, mga kapatid, na marami tayong mga kababayan na kapag basa lang ng Bible, Tagalog Bible, nabasa lang ng ilang ulit yung Tagalog Bible na Protestant Bible, ay nagtayo na ng sariling sekta. Di ba? You see? And that is not the will of the Lord. Sa Matthew 12:30, ano kalagay doon sa Matthew 12:30? Ang hindi nagtumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Kaya nga, inuulit natin palagi, kahit yung doon sa Romans chapter 16, verse 17 to 18, na avoid those who create dissensions. Because these people, hindi talaga totoong naglilingkod sa Panginoon, kundi sa kanilang sariling pita.
sa kanilang sariling interest. Basahin niyo, basahin niyo po yung yung Romans 16:17. Romans 16:17 to 18. Okay? Stop. Now. Okay. So, ganun mga kapatid. At meron pa dito na gusto kong mapansin ninyo. Sabi dito Okay. Verse 53. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae. So, pansinin nyo gusto ko ipapansin sa inyo. Although, I call me Akira. Wala kang pasok. Okay. Okay. Pansinin nyo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki. So, ngayon, tatanungin natin, sasabihin natin si Lord, halimbawa i-address natin kay Lord. Lord, akala ko ba bawal tawagin ang ama, ang mga tatay dito na ama dito sa lupa? Bakit ginamit mo yung term na ama? Di ba, yan yung sinasabi sa Matthew 23 verse 9? Bakit dito, sa tagpong ito, dito binabanggit mo ang ama at ang anak ay maglalaban-laban? Akala ko ba bawal ang ama tawagin anak, bawal at tawagin ang sinumang ama dito sa lupa? That will contradict to your statement in Matthew 23 verse 9. Di ba? Okay. So, ibig sabihin, yan natin ngayon babalikan na ang konteksto ng Matthew 23 verse 9 ay iba. Hindi niya talaga per se ipinagbabawal na tawagin ng mga anak ang kanilang ama. Ang konteksto ng Matthew 23 is different, mga kapatid. Kaya, sana, ma-realize nyo, mga kapatid, na ito mga separated brethren natin, na ma-realize nyo na tigilan na ninyo gamitin yung ganong estilo na kahit mali na pag-interpret ng Matthew 23 ay patuloy ninyong ginagamit just to deceive weak Catholics to become part of your denomination. Kasi yan kung alam nyo na yung totoo at kung alam nyo na yung kahulugan ng context niyon, yung context ng Matthew 23, hindi nyo na dapat yun ginagamit pang trick sa mga mamahihinang Katoliko na sasabihin nyo, naniniwala ka ba sa Bible? Oo naman po, nasalita ng Diyos? Oo naman po, sabi ng tao. Tapos, kung babasahin ka ba sa iyo, maniniwala ka? Oo naman po. Nung binasa yung Matthew 23 verse 9, tingnan nyo yung mga paray nyo, nilalabag ito. Pero yung pastor na nagsasalita, siya mismo, kung tatanungin mo na hindi ka mablangko sa isip mo, tanungin mo siya ng kagyat. Pastor, papaano yan? Papaano po kayo tinatawag ng inyong mga anak? Daddy, Papa, Tatay, Ama, Tatay. Di ba ang kahulugan din nun sa English is father din? Okay? Alam nyo ba ang isasagot nila? Hindi. Ang tinutukoy kasi dito sa mga spiritual na mga tatay, walang ganon doon sa context ng Matthew 23 na it is just refer to spiritual fatherhood. But it is refer to all. Kasi ang nakalagay doon, call no one, call anyone, call no one Father, because you have only one Father, your Father in heaven. Mga kapatid, yun yung sinasabi doon. Okay? Then how come na pagdating dito sa Matthew 12, Luke 12:53, na ang ama at ang anak daw ay maglalaban-laban?
Kung ganun pala, bakit ginamit ng Panginoon yan dito? Na ang ama at ang anak ay maglaban-laban. So therefore, iba ang kahulugan na sinasabi doon sa Matthew chapter 23 verse 9. So, you see? Mali ang pagkaunawa doon ng mga separated brother natin, lalo na yung mga pastor. Sana tigilan nyo na gamitin yung verse na yun para manloko or mag-deceive ng mga mahihinang Katoliko para mapasali sa inyo, sa sekta nyo, para sabihin na mali ang Catholic Church that we call our priest father. When in fact, dito sa Romans chapter, sa 1 Corinthians, okay? Sa 1 Corinthians chapter 4, mga kapatid ha. Okay. Buksan niyo po 1 Corinthians chapter 4. Paunahan, may mauna, may blessing kay Lord. Okay, ito is 1 Corinthians chapter 15, 4 verse 15, mga kapatid. Ito sinasabi dito, even if you should have countless guides to Christ, yet you do not have many fathers. Okay? Okay, yan na. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. Stop. Therefore, I urge you to be imitators of me. So you see, Saint Paul here is, sabi niya, even you have many countless guides for Christ, but I became your father through the gospel. So you see, even Saint Paul considered himself as a father to the Christians in Corinth because of the gospel. Okay? So therefore, mga kapatid, yun yung gusto kong pansinin ninyo na dito sa Luke chapter 12 verses 51 to 53, itong mga dalawang verse na ito ay nagdidibang sa mga kasinungalingan or sa maling pangunawa ng mga separated brethren natin. Ay, Hamskirey na minasakra. Musta po? Yan. You see? Okay? Okay. Na minasakra ko, hindi mo na unaabutan mo yung, kasi di ba yung verse 51? Stop! Hey! Baba! Ginagamit nila yung yung verse division, ginagamit nila na okay lang. So nire-refute ko na hindi ganun ang pag-unawa dito, na okay lang sa body of Christ na hindi magkakasundo, hindi nagkawatak-watak, maraming mga sekta at denominasyon, kasi mismo ang nagsabi daw ang Panginoon dito. Yun yung kinukuhan ko. And then ito yung pinapansin na about dun sa pagtawag ng Ama. Yan. Okay. So verse, okay. How about it? Stop. Okay. Verse 52. So hanggang 53 lang pala, mga kapatid. Okay. At sinasabi dito sa verse 49, na parito upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. Okay? So, tayo ng mga mananampalataya, ine-expect ng Panginoon ang apoy na daladala ng Panginoon ay nagniningas. It is blazing. It is fire. It is consuming us, na magiging pure. At kung titingnan natin, ay may sinabi doon si Jeremiah na ang salita mo ay parang apoy. Hanapin natin, mga kapatid. Ito yung magkukonsume sa atin, yung mag-purify sa atin, mga kapatid. Okay. Yung sinabi si Jeremiah, hanapin ko muna, mga kapatid, kasi hindi ko na matandaan. Your word is like a fire. Winter. Okay.
Sabi niya, ang Panginoon na mismo nagsabi pala, Jeremiah 23 verse 29, "Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces?" Ayan, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ng Diyos ay parang apoy na na tumutupok. Okay? The Word of God is consuming us. Pag sinabing apoy kasi, di ba, na tumutupok, kumbaga so tinatanggal niya yung tinatanggal niya yung mga dumi. Nagpo-purify ang apoy kahit sa mina sa ginto, mga kapatid, pagmimina sa ginto, yung para makuha yung ginto ng pure na ginto, it must pass through the fire. Diba? Kaya nga ginamit din yan ni San Pedro doon sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7 na ang pananampalataya natin ay parang katulad ng ginto na dinadarang sa apoy. Okay? So ibig sabihin, itong apoy na ito, sabi niya na nais ng Panginoon na nagdiningas, mga kapatid. Ito sa verse 49. At sana sabi niya na pagningas na ito. Okay? Okay? So, ibig sabihin na dapat itong apoy na ito, yung salita ng Diyos ay siyang lumalagablab sa ating mga buhay, na nagpo-purify sa atin, nagbabago sa atin, naglilinis sa atin. Diba? Kaya yun din yung sinasabi sa Psalm 119 verse 105, "Thy word is a lamp unto my path, and as a light unto my path, and a lamp. Thy word is a light unto my path, and a lamp unto my feet." Diba? Kung ilaw, may apoy din. Diba? So, dapat nag-a-ablaze na raw ito. Ibig sabihin, lumalagablab sa atin, naglilinis sa atin, nagbabago sa atin. Kaya hindi pwede na kapag patuloy kang nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos ay talagang kung hindi ka lang magmamatigas ng ulo, ay talagang babaguhin ka ng Panginoon, lilinisin ka ng salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? Yan. Jeremiah 23 verse 29. "It's not my word like fire." So yan ang sinasabi ng Panginoon, nagdala siya ng apoy sa lupa. At sana'y napagtingas na ito. And then verse 50, "May isang bautismo pa ako dapat kong tanggapin, at babagabag ako hanggat hindi matutupad ito." It is, the Lord refers it to His agony sa kanyang crucifixion, mga kapatid. Ito yung tumutukoy dito sa verse na ito. Hindi ito bautismo na ginawa ni Juan doon sa kanya sa Jordan River, doon sa Matthew chapter 3. It is not the baptism that is referring. Kasi yung sila sabi niya, meron pa akong bautismo. So, ibig sabihin, he is referring to another thing. And it is referring to his darating na pagpapakasakit at pagkapako sa krus. Yan. Dumaan din si Itos Bottom. Si Catholicos Itos Bottom. Yan. Okay? So, yan mga kapatid. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid, na in-expect dito sa verse 49 na parito ang Panginoon na upang magdala ng apoy sa lupa. It is not a literal fire. Di ba natural, di ba kapag mag-atake, di ba nakita naman natin yung mga wildfire na tinatawag. Alam nyo ba na ang purpose ng apoy kapag may karoon ng sunog, talagang mga kapatid, totally, lalo na kapag ang napakadali, lalo kapag sa amin kasi meron kami mga katalahiban at saka yung kugon at saka yung talahib. Yung kugon, ayan yung ang ginagamit ng pambubong yan. Alam nyo ba na kapag masunog yung the whole mountain,
the whole mountain kapag masunog, mga after 3 days, makikita mo niyan mga kapatid, sumisibol yung mga panibagong mga damo na magiging panibagong pagkain sa mga kalabaw at mga kabayo o kambing. Maganda, pagkatapos sa mga 1 week, makikita mo napaka-green ng field. So, ibig sabihin, yung apoy, i-consume niya yung mga luma. Aalisin niya yung mga luma. Pero magdudulot ito ng panibago. Ganon din ang salita ng Diyos. Aalisin niya, ipopurify tayo dun sa luma. Lilisin niya tayo. At yun yung sinasabi ng Panginoon. He is expecting na naglalagablad na itong apoy na ito, ay napagningas na itong apoy na ito. Okay, mga kapatid. At also, it refers also to the Holy Spirit. Kasi di ba nung a consuming fire, di ba nung makita natin doon sa Pentecost Sunday, di ba yung parang dilang apoy ang ipinakita din sa mga lagad? It refers also to the Holy Spirit. Kaya nga meron dito sinasabi sa sa 100 7. Tingnan natin mga kapatid. Tama ako. Psalm 107 verse. Okay. John 104. Okay, yun na lang. Mali. Ang sabi doon, you send forth your spirit and they shall created. Okay, hanapin ko mga kapatid kasi nakalimutan ko na kung saan. You send forth your spirit may nakaalala ba niyan? Sino unang nakaalala? Spirit and they are created. Ayun, Psalm 104 verse 30 mga kapatid. You send forth your spirit and they shall created. Di ba? Ganun nang nangyari sa mga lagad. Nang dumating ang Espiritu Santo sa kanila, sa anyong apoy, nagkaroon sila ng boldness na ipahayag ng may tapang ang salita ng Diyos. So yan. Pag dumating ang Espiritu Santo sa atin, dumating yung salita ng Diyos sa atin, ibig sabihin, dapat nagkakaroon tayo ng purification, nagkakaroon tayo ng pagbabagong buhay, mga kapatid. Ayan yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, old things become new, mga kapatid. So, the Lord is expecting us that this fire is ablazing, this fire is nagdiningas sa atin, mga kapatid. And this fire is consuming us. Inaalis niya yung mga impurities sa atin. Inaalis niya ang mga impurities sa atin. Pinupurify tayo. Na magiging pino tayo. Magiging malinis tayo, mga kapatid. Yan yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7 na ang pananampalataya natin ay katulad ng isang ginto na idinadarang sa apoy, mga kapatid. So, shalom. That is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Gabayan niya tayo at patubayan. Iligtas lahat ng mga bigat, mga pagsubok at iadyan na tayo sa big one. Sa mga kasamahan ko, sa darating na pagpunta natin sa Baguio, sa November 7 and 9, magiging ligtas naman tayo. Magiging maayos yung daan. Magiging maayos yung lahat ng mga delegates. Magiging maayos yung tutuloyan natin. Magiging maayos yung panahon in Jesus' name. So, nawa, iligtas tayo ng Panginoon sa mabigat mga pagsubok, mga lubang karamdaman. At iadyan niya tayo sa anumang mga bagay beyond our control, mga kapatid. So, shalom, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound. Signing off, my dear brothers and sisters.